Welcome to Donmar TV News Channel. Gusto nyo ba uminit ulo ko? Kasi, eto iinit na naman ang ulo ko. Ang gulo-gulo na nga ng mundo, ang gulo-gulo na nga ng Pilipinas, makikisali pa to? Inaresto ang social media personality na si Sander Ford. Matapos siyang Ito naman si Sandra Ford. Sander Ford pala, hindi Sandra Ford. Ang gulo-gulo na ng Pilipinas, gusto mo bang umeksena? At pambihira meron akong babanatan ditong malupit. Reklamo ng pananakit umano sa kanyang dating nobya. Itinanggi niya ang paratang. Pero nakiusap siya sa dating kasintahan na patawarin na siya lalo't magpapasko na raw. Nakatutok si Jonathan Andal. Ayan, ang dami sa atin nanonood. Tingnan mo! Dito uminit ang ulo ko. Hindi ito sa pagmumukha ni Sander Ford. Alam mo kung sana uminit ang ulo ko? Manager yan. Yang kumukuha, courtesy of Star Image Artist Management. Yung manager niya, kinuhanan siya ng live. Anak ng... Alam mo, napamura ko. Promise, hindi ako nabibiro Napamura ako ng bonggang-bongga. Sabi ko, anak ka ng... Manager ka, tapos kukuhanan mo yung talent mo na nasa loob ng kulungan? Sige. Hindi iba ho yung Star Magic Star Image ho to. Iba yung Star Magic. Wag ho natin, Star Image. Iba ho yan. Okay? Sabi ko nga dalawa lang yan. Malupit ka, wala kang kwentang manager, or pati yan, ginagawa mong content, animal ka. Yun ang totoo. Sa tingin ko, tinatanong ko. Yan ang tanong ko kasi sabi ko, kung ako manager, kahit galit ako sa talent ko, kung galit ako sa talent ko, siniba ko na yun. Galit pala ako sa talent ko Pero, kung ikaw, manager ka, yung talent mo, nakulong, bibidyo mo? Ano dahilan mo sa pag-video? Exposure? Ano dahilan mo? Gusto mong mapahiya yung talent mo? Ano dahilan mo? Gimmick? Sige, sagutin niyo ako. Kung ikaw manager ka, tatay ka ng artist mo. Ako hindi ko nga ma-imagine yan Ako, yung artist ko, nakulong dahil minolest siya nila yung boyfriend nila, kunwari, gano'n. Kunwari lang. Ang gagawin ko, yan, kasi boyfriend ka ng boyfriend, bibidyo ko pa. Malamang, masyado naman akong malupit na manager. Malamang, napaka-hudas ko naman na manager. O kaya pangalawa, gumigiming ka kung manager ako. Bakit? Abay, may istorya yung aking talent. Karagdagan, sabi nga, good or bad publicity is a publicity. Kayo sumagot. Ano sa tingin ninyo? Kayo sumagot, wag na ako. Magjizinit lang ulo ko kasi manager ako Damdam ko to Sabi ko, ayoko magmura pero napapamura ako dyan sa hayop na yan Sabi ko, anong klaseng manager to? Kala nila nagbibiro tayo. Kukuha na kayo ng video, tingnan mo, ikaw na mismo nagsalita, sabi mo, akala nila nagbibiro, natural manager ka, binibidyo mo yung artist mo na nakakulong? Natural, isipin talaga ng tao, nagbibiro kayo. Umiiyak ang 24 anyos na social media personality na si Sander Ford o Marlo Arizala sa totoong buhay, nandatnan sa kulungan ng manager ng kanyang talent agency. Oh my God, Sander! Inaresto siya kagabi sa bisa ng arrest warrant para sa kasong violence against women and children na isinampan ng kanyang dating nobya. Saan siya inaresto? Sa may area ng Pasay, dun sa may isang restaurant doon. May nagtip sa atin. Ipinaliwanag ng kanyang talent agency ang punot dulo ng kaso. Nagreklamo po yung ex-girlfriend ni Sander na nananakit daw si Sander and tingnan nyo, pakinggan nyo to pakinggan nyo. Merong allegation na attempted rape. Itinanggi naman ni Ford ang paratang sa kanya. Ako po, silang po sasabihin ko po.
Parehas po kaming nasaktan sa mga nangyari po sa amin dalawa. Pero hindi ko po talaga siya na physical po. Mahal ko po yun. Unang sumikat si mahal Marlo daw. Arizala dahil sa viral videos Narinig ko na yan! Sige na nga. Sabihin na natin totoo. Oy, Petiza, salamat po! ng kanyang parody boy band na Hash5. Ang itsura niyang naging puhunan sa pagpapatawa, nagbigay daan sa lalo niyang pagsikat dahil sa laki ng pinagbago. Oy, si Doc Eric! Yan si Doc Eric! Kaibigan natin yan. Malupit yan! Palakpakan, Doc Eric! Alam mo sa totoo lang ha, isipin mo ha. Ito, walang biro ito ha. Okay? Walang biro ito. Gusto nyo ng, I have a confession to make. Ha? I have a confession to make. Noong panahon na ginawa si Sanderford, pagkatapos noon, nag-usap kami ni Doc Eric. Nagsasama kami niyan, pupunta kami Japan, mamasyal kami. Kasama namin lagi yan. As in, close ng amin yan. Na simula pa lang, yan na talaga close namin. Naghahanap si Doc Eric ng na parang Sanderford na babae. Walang biro. Naghahanap siya, sabi niya, hanap mo naman ako. Para yung gagawin nating parang katulad ni Sanderford, yung gagawin sa babae, pagagandahin. Alam niyo sino nasa isip ko? O, sagot kayo. Hulaan niyo kung sino nasa isip ko. May sinadjust ako sa kanya. Niretoke ka rin ba? Bye? Hindi gusto ko nga Hulaan niyo kung sino. Sige nga ako. Ayun! Ang galing ninyo! Yan talaga sinabi ko, yung sinadjust nyo, yung sinusulat nyo sa comment. Kilala nyo na. Yan ang sinabi ko. Tama si Diego Latigo. Yan yung sinabi ko. Sabi ko sa kanya, Doc, si Jober. Pag yan napaganda nyo, Doc, sabi ko sa inyo. Ay, grabe. Grabe, Doc, pag napaganda nyo yan si Jober. Talagang sasambahin na kayo ng sambayan ng Pilipinas. Kaya lang, nagkataon, hindi niya kilala si Jober. Hindi ko kilala yun Paano yun? Sikat ba yun? Sabi ko, hindi. Sikat sa niya, sa pakiging fake news niya. Kasi sabi ko, certified yun. Yun, talagang officially declared by our court. So pag yan napaganda mo, Doc, iba ka talaga. Ha? Ayun nga tinalo mo na si Belo, tsaka tinalo mo na yun si, pangalan nun? Si Kalayan. Talo mo na yun Ha? Ikaw, si Belo, hindi yan surgeon. Hindi yan siya yung tawag doon. Hindi siya yung mismong nag-ooperate. Sabi ko, ikaw, Doc, surgeon ka talaga. Talagang ikaw yung gumagawa niya. Kaya talagang make cake ka. Si Doc, nag-aral pa yan sa Korea. Sabi ko, Doc, pag nagawa mo si Jober, panalo ka na talaga. Ayun lang naman. Commercial lang muna yun. Ito, natuloy na tayo. Si Doc Eric, yung si Sander, tsaka yung asawa niya, yung napakaganda niyang asawa. Gumula na magparitoke at tawagin sa bago niyang pangalan. Andali, may tanong pala ako, sagutin nyo na lang. Gusto ko magpagawa ng ilong Sinabi ko na kay Doc to Doc, pwede ba akong pagawa ng ilong pero ayoko na may turok-turok Ala na Sanderford. Ngayong magpapasko, may pakiusap si Ford sa dati niyang kasintahan na nagpakulong sa kanya. Sana mapatawad mo ako. Sana maawa ka sa akin kasi magpapasko tapos ganito yung mangyayari sa pamilya ko, sa mama ko. Ako lang inaasahan ng pamilya ko. Nangingi po ako ng sorry dun sa ex ko kahit po alam ko na wala naman akong ginawang masama sa kanya. Bailable ang kaso sa halagang 18,000 piso na sasagutin. Tingnan mo tingnan mo yung manager. Kung concern siya dun sa talent niya. Ako ito lang kung concern ako dun sa talent ko, bailable 18,000 lang. Pucha, hindi ko bibidyo yung talent ko. Kung ako lang naman kasi may concern ako sa talent ko Hindi ko bibidyo yung talent ko. Agad-agad pupunta ako doon, bayaran ko 18,000 tapos na usapan. Bail na. Tapos tsaka na lang ituloy yung kaso pero naka-bail na siya, di ba? Kahit tumatakbo yung kaso, umaandar yung kaso, at least wala siya sa kulungan. Hindi yung pupunta ako sa kulungan, mag-live ako. Ano pinagagawa mo?
ng talent agency ni Ford kahit pa pinatawan nila ito ng indefinite suspension dahil sa mga kontrobersyang kinasangkutan nito. Hindi naman daw nila kukonsintihin si Ford sakaling mapatunayan ng korte na nagkasala ito. Mabigat po sa kalooban namin na pumunta pa dito. Oh! Mabigat pa daw sa kalooban nila. Nag-video pa sila. Mabihirang buhay to. Pre naman, pre! Sorry pero hindi ko matanggap bilang manager ng isang artist. Mabigat pa sa'yo yan? Kasi marami pong binigay sa amin na problema ni Sander, naisip po namin na baka dapat ito mabigyan siya ng aral na talaga. Pero syempre, magpapasko po, medyo lumambot po ang puso namin. Hero pa pala sila sa dating na yon. Hero pa! Pambihirang buhay ito. Sorry pero magagalit talaga ako, Brad Brad, makinig ka sa akin, manager ka. Makinig ka sa akin. Manager ka, Brad. Alam mo ba ibig sabihin ng manager? Itrato mo na parang anak mo yung mga talent mo. Lahat gagawin mo. Pag gutom sila, pakakainin mo sila. Ikaw kahit mawalan ka na. Basta sa anak mo yun You should treat your talent as anak mo. Kung anak mo ba napapahiya na, ibibidyo mo pa at sasabihin mo, unless nag-agree yung anak mo at sinabing, tara, for publicity to, for publicity. Kaya tanungin kita, ano ba yan? Publicity ba yung video-video mo o gusto mo mapahiya yung tao? Ano ba talaga? Sa ngayon, sinisikap daw ng talent agency ni Ford na makausap ang dati nitong nobya na nagsampa ng kaso. Jonathan Andala, nakatutok, 24 oras. Hindi di ba? Sa akin Ngayong alas 6 ng gabi, pinalaya na si Sander Ford matapos magpiyansa ng 18,000 piso. Ano sa tingin ninyo sagot? Ito ano sa tingin ninyo sagot? Wala bang pakialam yung manager ni Sander Ford? O publicity stunt lang nung... kaya hindi naman sa publicity stunt. Hindi naman niya sinadya yun, ha? Ang ibig sabihin, tinake niya yung opportunity na yon na maging publicity yung pagkakulong ni Sander Ford. Ano sagot nyo? 1 or 2 o both? Anong both? Yung sinasakyan, both. Tingin nga ho, pakisagot nga ho. Number 1. Malupit lang siyang manager at wala siyang pakialam sa talent niya dahil sobrang sabi nga di ba pasaway daw si Sander Ford kaya niya binidyo yon. Anong dahilan kung ba't niya binidyo? Una, yon, wala siyang pakialam sa talent niya, malupit siyang manager. O number 2, ginamit niya yung pagkakataon na yon para dagdag publicity rin yon sa talent niya. Kayo sumagot, 1 or 2 or bot? Mali yung sagot nyo, bot yan As in bot, B-O-A-T. Bot kayo ng bot. Tama na yun si Sander. Walang kwenta yan, bay. Hindi ho, may kwenta ho yan. Relax ka lang, Brad. Ay, madam. Ay, Marlon pala, Brad. Bot. Sige. All of the above. Yun. Hindi na nga all of the above. Bot na lang. Ay.